Part 23. Mas lumalim ang pagkunot ko sa aking noo. Bakit ayaw mong tawagan ko siya? Napaatras ako sa bigla niyang paglapit sa akin. Kakaiba ang lakad niya. Hindi ko iyon nagugustuhan. Jeez, ano ba? Sagutin mo ang tanong ko. I got more confused when she smirked at me. Ayan ka na naman, Dan, iniiwasan mo na naman ako. Ba't ka ba ganyan, ha? Hindi na ako naka-atras nang maramdaman ko ang malamig na pader ng kanyang kondo. Biglang gumapang ang kaba sa puso ko. Jeez, huminga ko ng malalim. I need to go. I really need to go. Aalis ka na agad. Lumungkot ang kanyang mukha, hindi pa nga kita nasosolo ng matagal. Anong pinagsasabi mo, Jeez? Hindi ko na maitago ang inis sa boses ko. Natulala siya sa sinabi ko. Ngumiti siya, pero alam kong hindi yun abot sa kanyang mga mata. Ba't ka na nagkaganyan, Dan? Anong nangyari sa iyo? Dati naman, hinahanap-hanap mo ako, di ba? Hinawakan ko siya sa magkabila niyang balikat. Huminga ulit ako ng malalim. Umiwas muna ako ng tingin bago siya muling hinarap. Jeez, I know you're tired. Aalis na ako. Naiistorbo na kita. Rinig ko ang bilis ng kanyang paghinga. Napapanganga na lang ako nang makita ang pagtulo ng luha niya sa pisngi. Dan, did you miss me? Basag na ang kanyang boses. Kasi ako, miss na kita. Wala sa sariling tinanggal ko ang mga kamay ko. Magkahalong pagkalito at awa ang naramdaman ko. Don't tell me, she didn't make a move to get over. Nagpamaywang ako at iniwas ulit ang tingin sa kanya. Harshly, I sighed. Jeez, I'll just think that this isn't happening. I have to go, malamig kong sabi. Nilagpasan ko na siya at nagmadali nang umalis. Pero, hindi pa ako nakakarating ng pintuan ay bigla niya akong hinawakan sa aking braso at niyakap sa aking likod. Ba't ka ganyan, Dan? Napapikit ako nang marinig ko ang paagluhan niya. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang tagal kong tiniis ang pagkasabik ko sa'yo. Pero, ano itong ginagawa mo? Ba't mo na naman ako inaalis? Sinasabi ko na nga ba? Pinilit kong alisin ang kanyang braso pero mas lalo lang niyang hinihigpitan. Jeez, hindi ako makahinga, nahihirapan kong sabi. Naramdaman kong binaon niya ang mukha niya sa likod ko. No, I won't let go of you again. Ayoko na. Ang tagal ko nang hinintay ito. Iyong mapalapit ka ulit sa akin, Dan, mariin niyang sabi. Jeez, please, itigil mo na ito. Nanghihina at bigo kong nasabi. Naalala mo ba, narinig ko ang biglang pagsaya ng boses niya, iyong mga panahon na magkasama tayo. Those are the things that I want to treasure. Iyong mga oras na kapag may problema tayo sa isa't isa, sabay natin iyong pinag-uusapan, iyong mga pag-aaruga ko sa iyo, iyong pagtawag mo sa akin tuwing kailangan mo ako. I felt that it's only me that you want for the rest of your life, Dan. Sandali kong naalala ang mga panahon na nakasama ko siya. Noong mga panahon na itulak na akong palayo ni Thina, siya ang naging karamay ko. Somehow, I could almost say that I nearly fell for her, pero si Thina pa rin ang pumapasok sa isip ko tuwing magdedesisyon ako ng ganoong bagay. Pero, anong nangyari, Dan? Ba't ang bilis mo naman akong kalimutan? Iyong nangyari doon sa bahay niyo, akala ko, confused ka lang, dahil nandyan na si Thina. Hinayaan kita dahil alam kong papalipasin mo lang siya ng oras mo. Pero, ano ito? Bakit ganito ang nangyayari? Jeez, buong lakas na akong humarap sa kanya. Kita ko ang gulat sa kanyang reaksyon. Lumayo na ako ng bahagya sa kanya, iyong lahat ng sinabi ko sa iyo, lahat ng iyon, totoo. I still love Thina. She will be my wife until the last day of my breath. Itigil mo na ito, jeez. Masasaktan ka lang sa ginagawa mo. Kung ganun nga, bakit mabait ka pa rin sakin? Bakit pakiramdam ko, concern ka pa rin sa mga unlady actions ko? Ha, kasi, umaasa pa ako na magkakaayos pa tayo. Pinagmasdan ko siyang yumuko at tinakpan, ang mukha niya gamit ng mga palad. Rinig ko ang malalim niyang pagiyak. I am so frustrated. I know for the very first that it was my fault. She's aiming for my love. Paulit-ulit kong pinagsisihan ang ginawa ko sa kanya. Pero, hindi na ito tama. Alam kong may pagkakamali ako, pero hanggang doon na lang iyon. Hindi ko nakasalanan kung patuloy siyang aasa na may pag-asa sa aming dalawa.
The reason why I am like that to you it's because I'm concerned to you as a friend. Hanggang doon na lang iyon, jeez. Friends. Napangisi siya ng sarkastiko. Naaninag ko ang sakit at pait sa mga mata niya. We almost did something in your house and you'll tell me, friends. Ano, Dan, buddies ba tayo? Friends with benefits. Nagawa pa niyang sumigaw kahit nagaragal ang kanyang boses. Napapikit ako ng mariin at tumangala. She misunderstands my actions. I therefore conclude. Now, I should stop her insanity. Ako lang ang makakatapos nito. Yes, I admit that I was drunk and we almost did that, diretso kong sabi. Pero, almost lang, di ba? Dahil noong mga panahon na iyon, hindi ko kayang pagtaksilan si Tina. Hindi ko kayang saktan ang asawa ko. Hanggang ngayon. Kaya, bago pa ako nakagawa ng maling desisyon, lumayo na ako sa iyo, iyon ang totoo, jeez. Natahimik siya at napaisip. Akala ko ay napagtanto na niya ang sinabi ko pero, hindi pa pala siya tapos. Pero, ba't ka nandito? You have the option to leave me, mapanghamon niyang tanong. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. You said that I should stay here because it's rained too hard. Doon lang iyon. Now, if you really want me to leave you alone, then I'll do it. Hindi pa ako nakakahakbang ay mabilis na naman niya akong niyakap. No, please, don't leave me. It's not my intention to say that, Dan. Naramdaman ko ang pagkabasa ng damit ko. Shit, kailan ba ito matatapos? Tigilan mo na ito, jeez, please, pagmamakaawa ko. Hindi, naiiling niyang sabi. Kahit na anong gawin mo, hindi ako lalayo sa iyo. Mahal kita, Dan. Jeez, may asawa na akong tao puno ng diin kong sabi. Ano na lang sa tingin mo, ang sasabihin ni Tina kapag nalaman niya ito? Ayokong masira na naman kami. Jeez, kakaayos lang namin, kaya please, huwag mo na itong ipilit. Inangat niya bigla ang tingin sa akin. Bakit sa tingin mo, hindi ka ba niya ulit masasaktan? Dan, I told you, she's a bitch. Maaaring natakot lang siya nang sinabi mong mag-a-anal na kayo, pero hindi ka niya mahal. Don't say that. Sumigaw na talaga ako. Tinulak ko ng bahagya si Jeez. Napahingal akong pinagmamasdan siya. She loves me. I know it. Kahit na ang totoo ay nangangamba na ako dahil sa nangyayari sa amin. She's waiting for me to come back. Ang totoo nga niyan, uuwi na ako mamaya. Naghihintay na siya sa akin, kaya wag mong sabihin na hindi niya ako mahal. Kung ganon, gaano ka nakakasigurado na faithful siya sa iyo, ha, Dan? Mapanghamon niyang tanong. Pansin ko ang pamumula ng mga mata niya. You said to me before that she's in love with his childhood friend. Tingin mo, ganun na lang kadali sa kanya na mawala ang feelings niya sa taong iyon. It's years, Dan. Matagal ang naging puhunan niya sa taong iyon. Alam mo iyan, dahil katulad mo at katulad ko, pare-pareho tayo ng nararanasan. Napatikom ako ng bibig. Ayoko mang aminin, pero nakakaramdam ako ng kirot sa puso ko, imposible nga talagang mawala ng biglaan ang nararamdaman ni Tina kay Drew. Kahit na sabihin niyang wala siyang nararamdaman para rito, iba ang nakikita ko sa kilos niya noon. Ano, Dan, tama ako, di ba? Kaya, please, hiwalayan mo na siya. Nandito na ako. Iyong mga sinabi mo sa akin noon, kakalimutan ko iyon, lumapit ka lang ulit sa akin. Noong sinubukan niyang lumapit ay umatras ulit ako. Mas gumuhit ang sakit sa mukha niya sa paglayo ko. Yes, maybe you're right. Pwede kong pagdudahan ang pagmamahal sa akin ni Tina, pero, hindi ibig sabihin noon ay magiging unfaithful na ako sa kanya. My loyalty is still for Tina. Ano bang mayroon sa babaeng iyon at ganoon kat hindi, ang pagmamahal mo sa kanya? Sinaktan ka na niya noon, hindi malabong saktan kanya ulit ngayon. Humihingal at pag-alit na sabi ni Jeez. Nakaramdam ako ng awa sa hitsura niya. Kumikirot ang puso ko sa nangyayari sa kanya ngayon. She's a younger sister for me and she doesn't deserve this. Hindi ko rin alam, Jeez. Kung pwede lang na ikaw ang piliin ko, matagal ko nang ginawa. But it is still Tina. She claimed my heart since time immemorial. Lumapit ako sa kanya. Tinapik-tapik ko yung ulo niya. I will not wipe your tears, Jeez. There is someone out there who's also aiming for your love.
Why don't you try to give a shot to Will? Bigla na siyang umatras sa akin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. You're pushing me away and you're giving me to Will. Huwag mong gawin sa akin yan. I don't love him. She shook her head. Napabuntong hininga ako. But I can see that he's serious for you, Jeez. Hindi mo ba nakikita? I might be a dead meat to him cause I know that he's jealous with me. Give him a chance. Ayoko, giit niya, ikaw nga lang ang mahal ko, sinabi ko na yan sa'yo. Matagal ko nang sinabi sa kanya na ikaw ang mahal ko. Huwag mo naman akong ipagtabuyan, Dan, pula na rin ang tungki ng kanyang ilong. Nakita ko ang paglunok niya. If you really love Amthina, I can be a mistress. Payag ako, basta, huwag ka lang mawawala sa'kin. No, asik ko, no, jeez. And besides, kung pumayag man ako sa setup nating iyan, tingin mo ba, mamahalin kita kung may mahal na talaga akong iba? Syempre, hindi. Huwag mong ibaba ang sarili mo, jeez. May pinag-aralan kang tao. Hinayaan ko siya sa ganoon niyang posisyon na tulala. Kinuha ko na ang pagkakataon para pumunta sa pintuan. Eksaktong pagbukas ko ay bumungad ang madilim na aura ni Will. Don't worry, dude, wala kaming ginawa kung yan ang iniisip mo. Biglang umaliwalas ang hitsura niya sa sinabi ko. Tinapik ko ang balikat niya, sabay kuhan ng payong ko sa gilid. Mend her broken heart, Will, ikaw lang ang makakagawa noon. Sambit ko sa kanya at iniwan ko na silang dalawa matapos sa kondo nito matapos. I'm so damn excited habang inaayos ang mga gamit ko. Halos hindi na nga ako magkadaugaga sa pagligpit ng mga gamit ko. Wala pa akong tulog cause sa sobrang excitement. Ang pag-iisip na makakasama ko muli ang aking asawa ay nagpapasigla sa akin. Gusto ko siyang makita, maamoy ang kanyang pabango, yakapin siya sa aking kama, lahat. Napasulyap ako sa aking laptop. Ang application pa rin ng Skype ang nakalitaw roon. Until now, she didn't respond to my messages. Pakiworry ko'y matindi pa rin ang tampo niya sa akin. I want to fix up things on her. I'll say sorry for what I did and I'll tell everything on her. Sasaluhin ko ang lahat ng galit niya kung kinakailangan. I decided not to tell Thina that tomorrow will be my comeback. Gusto ko siyang sorpresahin. Napangisi ako sa isiping iyon. At saka, kung maayos ang lahat, i-schedule namin ang araw ng aming kasal. Gusto kong itakda ito sa huli. Linggo ng December. Nangangarap kong pinagmasdan si Thina, suot-suot ang kanyang wedding gown. Damn, siya ang magiging pinakamagandang asawa sa mundong ito. At ako ang magtitiis para sa kanya sa altar. Sa kabila noon ay biglang sumagi sa isip ko ang nangyari sa pagitan namin ni Jeez. I hope she'll learn something from what I have said. But knowing her, she might refuse it. Hopefully, will do something for her to make her stay on him, iyon lang ang tangi kong maitutulong sa kanya. Kinaumagahan ay sinakay ko na ang eroplano PAL-iPad ng Pilipinas. At sa muling pagtapak ko ay nakaramdam ako ng magkahalong kaginhawaan at pangungulila. I miss Manila, damn. The air, the pollution, the busy street and people. At last, I am now at my home. Itinaas ko ng bahagya ang kulay abo kong Seiko na relo. It's already 10 a.m. Gusto ko nang dumiretso sa bahay. Pero may pasok nga pala si Thina. I should call Dad for a while. Makalipas ng ilang segundo ay tumugon din si Dad sa tawag ko. Dad, I'll be reporting to you in an hour. Agad kong nasambit pagkasakay ko sa taxi na siyang naghatid sakin sa NAIA. Sa passenger seat ako umupo. What are you saying? Nandito ka na sa Pinas, Dan. Natunugan ko ang pagkalito sa kanyang boses. Tumawa ako, yes, Dad. Niluwagan ko ng bahagya ang aking kulay berdeng coat. What? Laking gulat niyang tanong sa kabilang linya. Bahagya ko pang nilayo ang phone ko, dahil sa tindi ng pagtaas ng kanyang boses. Where are you now? Sumilip ako saglit sa tinted na bintana. I'm here at Pasay. Medyo traffic lang dito along coastal pero makakapunta rin ako dyan ng mabilis. Pasaway kang bata ka. You should have informed me, mukha talaga siyang nairita sa ginawa ko. It's okay, Dad. I want to surprise you all, that's why, natatawa ko pa ring sabi. I heard him I should have give you a grand celebration, son,
Tila may tampo pang sabi nito. Ngumiti ako kay Samandal, you don't need to do that. You can save that on my wedding. Sandali lang naman ako magre-report sa office. I want to see my wife, Dad. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Alright, I'll be waiting here for you. Tatawagan ko na rin si Dane to tell him that you're here. Where's Dane, Dad? Wala na nga pala akong balita roon, She's been currently dating her PA. Tinamaan na rin ang kapatid mo, humalaklak ito. Biglang nagsalubong ang mga kilay ko. Ano, talaga, kailan pa? Hindi ko nga akalain na may magkakamali pa sa kasungitan ng kapatid mo, patuloy ang paghahalaklak niya. Nahawa na rin ako at tumawa ng hindi makapaniwala. That's good for him. Nauwi ang pag-uusap namin ni Dad sa pagpapakilala sa dine date na babae ni Dane. Nahinto lang ang kwentuhan namin nang makarating na ako sa building ng DJM. Pagpunta ko pa lang sa labas ng lobby ay nagulat na ako sa mga taong nakaipon sa labas. Congratulations, Sir Dan. Maligayang ani ng mga pinaghalong rank and file at key personnels ng kumpanya namin. Bitbit nila ang tarpaulin na may nakalagay na, congratulations. They even threw confettis in the air. Napailing na lang ako at ngumisi. Dad made such an effort still. Marami-rami rin akong nakawean. Yung jet lag na nararamdaman ko ay nawawala-wala dahil sa giliw ng pagbati nila. Their happiness is contagious, indeed. Nang umakyat na ako sa opisina ni Dad ay sinalubong niya ako ng isang mainit na yakap. You got the deal, anak. I'm so proud of you. Napangisi ako. Noong kumalas siya ng yakap sa akin ay nakipag-beast bump siya na siya ko naming ginantihan. Saan pa ba ako magmamana? Sa iyo lang naman, Dad. Pareho tayong guwapo, panabay kaming tumawa. But to be honest, Dad, nahirapan din ako. Nakakatakot ding humarap sa management ng Belford. Buti na lang at tumawag ako sa inyo. Thanks for the help, Dad. Sincero ko siyang tiningnan. I really want to thank Dad. He's been my mentor ever since I was a kid. Gumuhit lang ang ngiti sa kanyang labi, saka ginulo ang buhok ko. Nahadyap naman ng tingin ko ang kakalitaw lang na si Dane kasama ang isang babae. Tansya ko ay ito na yung babaeng tinutukoy ni Dad. Nakuha nito ang description na binanggit ni Dad. Binalingan ko ang direksyon nilang papalapit sa amin. Hey, Dane, mukhang may nagkamali sa'yo, ha? Akalain mo. Bigla itong sumimangot at umirap. Nakita kong natawa naman ang naturang babae. Maiksi lamang ang buhok nito na hanggang batok. Sumasayaw ang silver na bilog nitong hikaw dahil sa paggalaw-galaw ng kanyang ulo. Matangkad at halos hanggang leeg na siya ni Dane. Maputi, sinkt ang mga mata, at may pagkaslim din ito. Magaling din pumili ng babae itong si Dane. What's your name, miss? I asked. Napansin ko ang nakaangkla niyang kamay sa braso ni Dane. Olga Navartes, nakangiting sagot niya. Buti, natiis mo ang kartihan ng kapatid kong ito, biro ko at natawa muli ang babae. Umirap muli si Dane. Shut up, kuya, will you? Baka ma-turn off na sakin si Olga niyan, Pag-ususungit niya. Pinagmasdan naman ni Olga si Dane na nakangiti. Kahit yata na magsungit itong kapatid ko ay nakikita ko ang pagmamahal niya rito. Bigla ko tuloy na miss si Tina. Damn, gusto ko na talaga umuwi. Mabilis lang akong nag-report kay Dad kung anong mga nangyari sa presentation ko sa Belford. Kalaunan ay pinauwi na rin niya ako. Mukhang kita niya sa hilatsa ng mukha ko na uwing-uwi na ako. Alam niya kung gaano ako kasabik kay Tina. Lumabas na ako ng kumpanya pagkatapos. Naroon pa rin ang mga staffs at binabati ako. Tumungo na ako sa parking area. Mabuti na lang at dito ko iniwan ang Montero kong puti, magagamit ko na rin ito sa wakas. Pinaharurot ko ang kotse papunta sa bahay namin sa Lancaster. Nang makita ko ang bahay namin ay nanginginig akong bumaba sa Montero. Tumangala ako at napangiti. Damn! I'm here now. Tinulak ko ang gate at dumiretso na sa loob. Kagaya ng inaasahan ko ay tahimik ang loob nito. Nasa trabaho pa si Tina ngayon. Balak ko sana siyang sunduin, kaya lang, ayoko muna siyang istorbohin. Namiss ko ang amoy at hitsura ng bahay. There's no other place like home. Umakyat na ako at pumunta sa aming kwarto. Pagkapasok ko pa lang ay nalanghap ko na ang pabango ni Tina.
Siguro ay nanatili lamang ang bango nito sa buong kwarto. Maayos at malinis pa rin ang buong lugar. Medyo nanibago na nga lang ako, dahil mukhang nag-iba ang pagkakaayos nito. Naroon sa mini cabinet nakapatong ang litrato naming dalawa noong nasa Paris kami. Bumaba na rin ako pagkatapos. Naisipan ko na imbes na puntahan ko si Tina sa kanyang trabaho ay magluto na lang ako ng hapunan para sa kanya. Inakyat ko na ang mga bagahe ko na nasa loob ng Montero sa kwarto at iniligpit lahat sa cabinet. Pagkatapos ay nagpalit na ako ng damit. Sinuot ko ang blue round neck t-shirt ko at camouflage pants. Tinungo ko na ang kusina at naghanda ng makakain namin ni Tina. Bigla ay napahawak ako sa sentido ko. Nararamdaman ko ang pamimintig nito. Ngayon ko lang nararamdaman ang jet lag. Pinilig ko ang ulo ko. Kailangan ay makaluto na ako ng makakain para sa kanya. Alam kong pagod na siya sa trabaho dahil madalas ay ginagabi iyon si Tina, dahil sa mga report na kailangan niyang i-submit on time. Nagluto ako ng sinigang sa hipon. Tamang-tama ay pahapunan na kaya pagdating niya ay kakain na lang siya. And I bet she'll be surprised because I am now here. Hindi naman ako natatakot na hindi niya ako pansinin, dahil sa inis niya sa akin pero hindi pa rin ako magpapakampan. Isang oras din ako haos naghanda bago ako natapos magluto ng sinaing at sinigang. Inilitag ko na iyon sa mesa. Napabilang ako sa orasan. It almost 5:30 p.m. Sinubukan ko siyang tawagan sa kanyang cellphone pero walang sumasagot. Baka nga ay overtime si Tina. Tumambay muna ako sa entertainment area at nanood ng TV. Hindi muna ako kakain dahil gusto ko siyang hintayin. Habang nakahiga ako sa sofa ay nararamdaman ko ang pagbigat ng aking mga talukap. Hinayaan ko ang sarili kong makatulog dala ng pagod sa biyahe. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Muntik pa akong malaglag sa sofa. Pinilit kong minulat ang mga mata ko at tumingin sa orasan. Shit! It's already 8:00 p.m. Tumayo na ako at tarantang dumiretso sa kusina. Wala pa rin si Tina. Sunduin ko na kaya. Kahit pagod ay napagdesisyonan kong sumakay na sa Montero at sunduin na si Tina. Doon na lang siguro ako maghihintay sa kanya. Hindi kasi ako mapakali. Hindi naman iyon nag-OT ng ganitong katagal noong nagkaayos kami. Sa wakas ay nakita ko rin ang Development Resources Incorporation. Ito ang manpower agency na pinagtatrabahuhan niya. Pagkapasok ko pa lang sa lobby ay nakita ko ang pagkagulat ng isa sa mga staff doon. Sir Dan, nandito na po pala kayo. Kita ko sa mukha nito ang labis na pagkagulat. I remembered her but I don't know her name. Yes, I said. Nasan si Tina? Nasa taas, sir. Pero, ang alam ko, nagliligpit na siya ng gamit niya. Pwede ba akong umakyat doon sa office niya? Bahagyang nagulat ang staff sa tanong ko. Sige naman, hindi ko pa kasi nakikita si Tina. Tsaka, sabi mo naman, paligpit na siya ng gamit niya kaya malamang, pauwi na iyon. Payagan mo na ako, pakiusap ko. Nanahimik muna ang babaeng staff at nag-isip ng saglit. Sige, sir. Pero, wag lang po kayo magpapakita sa mga seniors, sir, baka mapagalitan kami. Ngumuso ako. Wag kang mag-alala. Asawa ko naman ang anak ng may-ari nito, sabi ko at commandant. Napangiti siya. Sige, sir. Nilagpasan ko na siya pero humarap din ako at tinawag iyong babae. Ano nga pala ulit ang pangalan mo? Karen, sir, ngiti niya. Sumakay na ako ng elevator pagkatapos. Matagal naman na talaga akong nakakapunta sa agency na ito. Kaya lamang ay HR namin ang madalas na humaharap sa mga seniors ni Tina. Nakikita ko lamang ito tuwing may suppliers audit. Ito yung kumpanya ni Alpha na halos malugi na dahil sa pagnenegosyo niya noon. Nang tumunog na ang elevator ay agad na akong lumabas. Alam ko kung saan ang opisina ni Tina dahil sa masikap kong Paget stock ko. Sa kanya. Nang nakarating na ako roon ay masaya pa akong lumapit sa pinto, pero nawala agad iyon nang marinig ko ang dalawang pamilyar na boses na nagbubulungan.